Malinaw naman kung anong lengguwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Alright, isang mapagpalang araw at kamusta po ang ating taga-subaybay, lalo na sa mga may init na isyo na pinag-uusapan sa ating bansa. So yung ating pag-uusapan ngayon at ang pagbigyan natin ng ating sariling komento, saloobin, opinyon at syempre kukunin natin ang opinyon ng isang dating spokesperson ni Pangulong Digong na si Atty. Harry Roque. Mga kababayan, kinontempt nga ng House of Representatives itong si Ka-Eric dahil sa hindi niya pag-reveal ng kanyang source na umano'y nagbigay ng figure na 1.8 billion ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Ngunit itinanong niya ito sa kanyang programa na Laban Kasama ang Bayan. Ngunit pagdating sa House of Representatives ay hindi nila tinanggap na isang katanungan ito, kundi isang allegation. At ang kanyang kiniklaim na sotolo na hindi pwede mo ma-reveal ang iyong source ay hindi tinanggap din ng mga kongresista, lalo na itong chairman ng komite na si Gus Tambunting. So ngayon, dahil dyan, ay na-cite in contempt ito at ikunulong mga kababayan po natin. Ngunit nagbatigas si Ka-Eric na handa siyang magpakulong sa House of Representatives basta't hindi niya talaga i-reveal ang kanyang source. Tama ba ito? Para sa ating saligang batas, wala bang nilabag ang House of Representatives, mga kababayan? Or inapakan ba yung pagkatao o karapatang pantao ni Ka-Eric? Yan ang i-discuss ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Yung pag-contempt kay Ka-Eric, first part ng hearing yon dahil unang tanong agad, sino ang source? Dahil nga umabot na raw yung issue sa Senado. Nang alokin siya ng executive session, tinanggihan niya dahil nga the same pa rin, ilalaglag mo rin yung source, which is para kay Ka-Eric, paglabag yon sa SOTO law. Bilang abogado, sir, ano bang komento mo doon? Well, malinaw naman kung anong lengguwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na SOTO Shield Law, wala nang magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga katiwalian, hindi naman inasa sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan. No? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na isa sa publiko ang kanilang mga ginagawa. No? So, ibig sabihin mga kababayan po natin ay malinaw na may paglabag pala itong mga kongresista na tila ba nagkaroon nga ng sariling batas itong House of Representatives at sila ang nag-appreciate nitong sotolo at para sa kanila ito ay hindi nga applicable kay Ka-Eric, mga kababayan po natin. So, ibig sabihin yan kung masasara na rin itong isiminay dahil sa nakitaan umano ng maraming paglabag sa kanilang prangkisa, mawala na rin itong mga taong nagsasalita, nagbibigay ng sariling opinion, lalo na itong mga legal opinion na binibigay ni Atty. Harry Roque para sa ating mga kababayan. Actually, hindi natin kasi maintindihan ng batas. Hindi natin talaga ma-appreciate, hindi talaga natin ma-identify kung ito ba ay tama at mali, kung hindi talaga ipapaliwanag ng malaliman ng mga kilala at may abogado na talagang kayang-kaya nila i-interpret ang batas. So, ito si Atty. Harry Roque, mga kababayan po natin, isa yan sa ating pinagkakatiwalaan. So, mas naniniwala po tayo dito sa kanyang sinasabi na talagang may pag-aabuso na ginawa kay Ka-Eric sa hindi niya pagbigay nitong source at kinontempt siya, mga kababayan po natin. So nakakalungkot po ito dahil ang SOTO po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasa nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lengguwahe, no? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit, no? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, yung Kongreso na nagsabatas niyang batas na yan, no? So, pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni Ka-Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano, pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka-Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan?
kasinungalingan. So ang problema kasi mga kababayan po natin, hindi talaga nila pinalabas. So intention talaga nila na ipitin itong si Ka-Eric, para sa aking opinion. Kasi talagang hindi nila pinalabas diyan sa House of Representatives sa kanilang screen ang totoong programa ni Ka-Eric. Kasi parang si Ka-Eric sideline na lang ito eh. Parang ginawa lang nilang dahilan. So kumbaga nagkaroon sila ng butas na pag-iinitan nga itong isiminay. Ngunit ang itong pagsalita ni Ka-Eric ay timing, mga kababayan po natin. Kasi mainit na rin ang issue kay dating Pangulong Digong na nagsasalita ito patungkol sa the most rotten institution nga, itong House of Representatives. So kasunod yan, yun, tuloy-tuloy na ang talagang tinitirang ang mga Duterte. So ang kanyang ginagamit na network itong isiminay. So nagkataon din na nagsalita naman itong si Ka-Eric. So bingo. So agad pinaimbestigahan kasama yung prangkisa nila. So talagang parang planado eh. Na sinabi o fake news na ipinapakalat. Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito, kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanungin natin si Speaker dahil kung totoo ito, talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ng ating Speaker. No? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang sinasabi na fake news ay pinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayong mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga, para po dun sa mga taong na ang feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayan, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado ng ideya. Bakit? Dahil ang tunay na test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. So ang problema dito, Attorney Harry Roque, kita naman po natin na mukhang hindi nga rin pinagbibigyan itong si Ka-Eric na magpaliwanag at sagutin ang mga issue na pinupukol sa kanya. So ang kanila talaga, either magpaliwanag man si Ka-Eric, ay hindi na nila talaga tatanggapin. Yun ang nakikita ko dun eh. Ang para sa kanila ay yung source. Sino ang source? Yan lang talaga. Kapag hindi niya talaga nireveal ang source, automatic, isa-cite in contempt pa rin talaga siya. Kahit anong paliwanag niya. Kasi hindi nila tinatanggap eh. Yung mga paliwanag niya, yung sinasabi niya sa SOTO, yung definition ng SOTO, yung karapatan niya, parang wala, hindi yun sa kanila. Pati nga itong si Loren Badoy, di ba? Dr. Badoy. So, isinama din nila, mga kababayan po natin, which is hindi naman nagsabi. Ito si Dr. Badoy patungkol sa 1.8 billion travel fund. So, saan siya sinight in contempt? Doon umano sa kanyang red tagging kay Abante. Di ba? So, kung tutusin, hindi naman kasama, dapat yun sa investigation. Ang kay Abante ay parang paghiganti yun. Dahil niredtag siya umano ni Pastor Kibuloy ni Dr. Loren Badoy. So, ayun, ang kanyang katropa, si Representative Padua, si Representative Akop, na napansin po natin na nakaraan doon sa kabilang upuan. So, maya-maya konti, pagdating ni Abante, magkatabi na silang tatlo. Nag-uusap-usap na, patawa-tawa na si Abante. Yung pala, talagang plano nila na i-contempt itong si Dr. Badoy. So, ang galing, kasi parang ginagamit nila sa kanilang personal na purpose ang House of Representatives na sinasabi nila House of the People. Sila lang yung people na tinutukoy po nila. Kawawa naman ang ordinaryong Pilipino, wala na karapatang magsalita dahil feeling nila sila na lang lahat ang tama. So yan ang problema ngayon, mga kababayan po natin diyan sa House of Representatives ni Speaker Martin. Kontrolado. Kawawa. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil
meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan or kasinungalingan. Pero ito nga pong nangyari, no? Yung mga grupo ng mga mamamahayag na talaga naman pong pati sila ay makaliwa, hindi po nila maitatanggi na ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga naghaharing uri, po pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating demokrasya. Kaya lahat po ng sambayanan, hindi lang po kami dito sa SMNI, nakikiisa kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine Badoy. Tayo po'y kikilalanin bilang mga bayani para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Antayin po natin ang husga ng kasaysayan. Okay? Tsaka attorney, sa bandang dulo ng hearing naman, abay nasa on contempt rin si Dr. Lorraine Badoy. Dahil nga din daw sa dahil dun sa mga tanong na syempre ang laban kasama ang bayan, natanong kung may ads ba o wala, naninindigan yun si Doc Lorraine na hindi mahalaga sa kanila yung ads dahil ang gusto nila matapos na bumabakasan ang CBP, NPA, NDF through massive information campaign sa kanilang programa. Dalawa ng angkor, Attorney Harry, ang nasa on contempt sa mababang kapulungan. Well, alam niyo po, muling desisyon ng Korte Suprema dun sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil nagsasabi raw ng hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kinokontempt, no? So sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero naririyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Attorney. So yan nga mga kababayan po natin, hihingi nga ng tulong sa Korte Suprema. Itong mga abogado ni Ka Eric at ni Dr. Badoy patungkol sa naging desisyon ng House of Representatives na mukhang ikinulong umano sila na labag sa saligang batas. So tayo mga ordinaryong Pilipino ay, ayan, makikinig lang po tayo sa mga batikan at kilalang abogado kung ano nga ba ang kanilang legal opinion. So tayo ay magbibigay po tayo ng ating sariling opinion ay base naman sa ating naobserbahan doon sa nangyaring pagdinig at yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ay ating personal na opinion at sa looben. Pagdating sa legal naman ay kukuha tayo sa mga kilalang abogado. Kaya mga kababayan po natin, antayin po natin, antabayanan po natin kung ano ang kahihinatnan nitong pagpapakulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy. Makakalaya kaya sila bago magpasko? Kasi alam niyo mga kababayan po natin, 30 days ang binigay sa kanilang pagkakulong sa House of Representatives. So ibig sabihin, January pa sila makakalabas, mga kababayan po natin. Kaya yun nga ay nabusalan umano itong mga resource person ng SMNI News. So yun din ang nakita natin sa mga komento ng ating mga kababayan na malayang nakakapagbigay ng komento kasi nasa demokrasyang bansa naman po tayo. Siyempre iwasan po natin na magiging libelous ang ating komento at base lamang sa issue mga kababayan po natin. Kaya para sa inyong sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat. Hanggang sa muling update po natin, kababayan.